Sa bawat paglipas ng araw, hatid ng pagsubok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama ka, kaibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Martes na naman at naka-tune in po kayo muli sa programa ni Caromel San Pascual, the Bulagcaster. Ito po ang Kasama Ka Kaibigan. Ayan, so kamusta po kayo mga kasama, mga kaibigan? So dinalaw tayo ng mga bagyo nitong weekend. Alam niyo po ba yung kwento tungkol sa mga bagyo na yan? Kwento ko ng konti, medyo nakakatawa bagyo, pero ayun na nga, So, umaasa po ako na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at sana po kahit po tayo ay sinunod-sunod ng mga bagyo, tayo po ay manatiling malakas, manatiling safe. Ayan. So, again, Martes na naman. So, alam nyo na, kapag Martes, andito po ako, kasama nyo ako. Ako po si Coach Loribel Mateo, ang inyong financial coach na nagsasabing, ang 20 mo araw-araw, posibleng maging milyon balang araw. Okay, so isa na naman po itong isang oras na naman sa inyong Martes ng hapon na tungkol sa usapang pinansyal po ito. Okay po? So, magandang hapon sa inyong lahat. Handa na po ba kayo? No? Handa na po ba kayo sa ating usapan ngayong hapon? So, dahil po katapos lang ng undas, medyo usapang undas muna yung ating topic ngayong hapon. So, ang topic natin, real life financial hugots. At syempre, bago ako mag-umpisa, na dumaldal ng todo-todo. Special shout-out muna po kay Sir Elmer Francisco, ang ating CEO sa EFI Jeepney Station. Ayan, at shout-out din kay Sir, wala ang aking screen. Sir Adrian De Los Reyes, ayan, nakasama natin, nakaagapi sa ating ngayon. Maraming salamat at syempre magandang hapon muli sa ating lahat. Ready na ba kayo? Actually po, tinatry kong share screen. Kaya lang, tingnan natin kung kakayanin muli. Okay. So again, hindi ko mapigil na sabihin na talagang ngayong panahon ng pandemic, ang the struggle is real pagdating sa Wi-Fi at internet connection. Kaloka. Okay. Pinaghandaan ko po kayo ngayong hapong ito. So, meron akong hinandang mga PowerPoint presentation para sa inyong lahat. Ayan. So, unfortunately, hindi ko siya ma-share ngayon. But, let's start the program po with a prayer. So, please join me in praying po. This is Brother Bo's Truly Rich Makers, True Millionaire's Prayer. Yan, sorry. This is Brother Bo Sanchez's True Millionaire's Prayer. I'm sorry. So let us acknowledge the Lord's presence in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have,
I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. Okay, so I hope ay na-bless po tayo ng prayer na ito. So ito po ay gawa ng isa po sa mentor natin sa IMG na si Brother Bo Sanchez. So, ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito ay ang mga real life financial hugots, real life horror financial hugots. Ayan. So, sa aking PowerPoint presentation, actually nakalagay din sa aking presentation is Undas Financial Hugot. Yan. So, nangolekta po ako ng mga financial hugots sa ating mga kababayan. So, nag-survey na naman po ang inyong coach. Ano ba yung mga nakakatakot financially? So, kung kayo po ay naka-tune in ngayon, please comment po sa ating session ngayong hapon. Yan, Undas Financial Hugot. So, ano ba yung mga nakakatakot financially? Diba? Tapos, bago po tayo magtapos ng programa mamaya, syempre, pag-uusapan natin solusyon. So, hindi po tayo matatapos sa takutan. Ito lang, umpisahan natin sa katatakutan. Pero kunyari lang naman, parang nakikisabay lang po tayo dahil napapanahon, although kakatapos nga lang ng undas. So, yan. Ano ba yung ating mga financial hugot? Undas financial hugot. So, ito, how I wish nakikita ninyo. Let me try na i-share ang aking screen kung pwede. Pero parang hindi talaga. Okay, so ayaw. So ito po, so number 1, ayan, nakalagay dito. Salarip. RIP, as in R-I-P, as in rest in peace. So, ang nangyari, ano daw nangyari sa mga salary? So, makabilang pitaka ng magad. Napunta sa pitaka ng iba. So, yan, salary. Ayan. Apektado po ba kayo? Naramdaman niyo po ba yan? Na sumakabilang pitaka ang inyong mga salary? Yung dumaan lang sa inyong kamay. Ito po madalas nangyayari sa mga mister. Sumakabilang pitaka. So, pagkatanggap ng sweldo, pag-uwi sa bahay, no, pasa kagad kay Mrs. So, sumakabilang pitaka. Sino po ang mga nakarelate sa salarip, rest in peace? So, rest in peace naman, nasa kamay naman, or nasa pitaka naman ni Mrs., okay lang. Kung sa pitaka ng iba, ayan, medyo good luck. So, ito pa po, no? Actually, medyo mga related kasi tungkol sa mga salaries. Bakit tungkol sa salaries? Dahil, yung undas, di ba, November 1, at ano siya katapusan di ba? So, talagang tungkol sa mga salaries din, relate much. O, sabi dito, dead on arrival. Dead on arrival, no? Hindi tao, kundi sahod. O, hindi pa man, pagdating, wala na. Dead on arrival. Okay. Sino po yung mga nakarelate much? Yan. Pa-comment naman po. Yan. Sa ating FB live session, pa-comment naman po. O, relate much. Okay. Pa-shoutout daw sa mga nagpapa-shoutout. Yan. Mamaya po tayo magbabatian muli. Okay. Ito pa. Ito pa ang isang hugot. Yan. Sabi dito, buti pa ang multo, nagparamdam. Ang sahod mo, hindi. Sino ang mga nakarelate? Ayan. Salamat po, by the way, sa mga nagpasa sa atin itong mga Undas Financial Hugots na mga ito. No? So, sana po nakakarelate kayo. Or better yet, sana hindi kayo nakaka-relate. No? Sana hindi nyo nararanasan ito. So, ayan. So, medyo nakakatawa pero kung nakaka-relate kayo,
Bibigyan namin kayo ng solusyon. Yan. Bago matapos ang ating session ngayong araw na to. We will end with financial tips. Di ba? Para hindi horror ang inyong financial story. Diba? Okay, so ano nga yung sabi natin? Buti pa daw yung multo nagparamdam, ang sahod mo hindi. Naramdaman mo ba ang sahod? Kung hindi, sorry to hear. Okay. Ito pa isa. Yan, nakita ko to sa sa mga Facebook post naman. Sa newsfeed ko to nakita, no. So sabi niya, nagkita lang kami kahapon. Kanina wala na siya. Akala ko kung ano, Diyos ko Lord, sahod pala. Akala ko may namatay. O, di ba? Wala na kagad. Ganun kabilis. Okay. So, tingnan nga natin. So, meron tayong 1, 2, 3. Okay. 4 o yung ating salary-related na mga undas, financial hugot. Sige. Yung sumunod, okay, ano daw yung mga nakakatakot? Ayan. So, ano to? Basahin ko lang. Ito, pautang. Natakot ka ba? Natakot ka ba yung binati ka lang na inumpisahan ka ng kamusta? Tapos ang sumunod, pautang. Ayan, may kasunod. Sana sinabi na lang niya pahingi. Para wala nang singilan ito. Okay, so yan yung mga salitang nakakatakot. Pautang, no? Actually, bago yung pautang, uumpisahan ka kamusta. Pagka inumpisahan ka ng kamusta, medyo kabahan ka na. Hindi ba? Sino ang mga relate match dyan? Mag-comment naman po kayo. Ayan. So next, ito nakakatakot talaga ito. Ayan, isulat nyo. Scam. Ayan, nakakatakot, no? So, ilang taong pinundar na walang parang bulak. Okay. Na-scam. So, yan. Nako. Talagang financial horror story, no? Pag sinabi mong scam. So, talagang nakakaawa kapag na-scam, no? So, kaya sabi natin, ako, mag-ingat po tayo, mga kababayan, no? So, mahirap po mag-scam. Napakahirap magtrabaho, yung mga ibang ini-invest nga sa scam, talagang ipinangutang pa. Yung iba, binenta yung kalabaw, meron lang ipang-invest, yun pala scam. So, aray, isang malaking aray at isang napakalaking horror story yan, no? Okay, anyways, so ito pa. Last but not the least sa ating mga undas, actually hindi lang din siya undas, financial hugot, no? Pero ito pangmatagalan, pangmalakasan ito. Okay, nakakatakot. Nan. Inflation. Ang inflation, ang klase ng pagmamahal na nakakatakot. Sige, isulat nyo yan. Ang inflation, bakit? Oo, nagmamahal ang mga presyo ng mga bilihin sa merkado. Patuloy silang nagmamahal. Yung sweldo mo ba, sumasabay? Yung sweldo mo ba, nagmamahal din? O, yan ang isang malaking question mark. So, ito po, no, medyo pag sinabi mo mga hugot posts, parang joke lang ang dating. Pero may kurot sa puso, hindi ba? May epekto. Yan. Merong katotohanan. Kumbaga, itong mga hugot, financial hugots na mga posts natin, no? So, syempre, hindi po tayo magtatapos sa mga financial hugots. So, nandito po ako para magbigay sa inyo ng mga financial tips. Kaya, ayan, tuwing Martes po, abangan nyo po. Ito po ay sa programa po ni The Bulagcaster, Caromel San Pascual, kasama mga kaibigan. Tuwing Martes po ang usapan natin, usapang pinansyal. So yan, ito po yung mga i-share ko sa inyo. Medyo tinakot ko lang kayo kasi syempre undas. Nakikisabay lang tayo sa panahon. Pero kailangan, so gusto ko naman, pangitiin ko naman kayo. Bibigyan ko naman kayo ng pag-asa. Okay? So, syempre, may pag-asa habang buhay.
habang buhay ang tao merong pag-asa. So dahil dyan, bibigyan ko po kayo ngayon ng mga financial tips para hindi ma-out of stock ang pera mo. Para hindi maging horror story ang financial life mo. Gusto niyo ba yon? Okay. So please comment sa ating FB Live ngayon. Mag-comment po kayo kung saan kayo mga nakarelate ng mga hugot. Ayan. Tapos ngayon po, kumuha na po kayo ng ballpen at papel o lapis at papel or ihanda nyo na ang inyong mga notepads sa inyong mga smartphones. Oo, alam ko, smartphone yan. Kahit wala ng pera ang Pilipino, naka-smartphone pa din. San ka pa? Iba ang Pinoy. Alright, sandali lang, no? Sana ma-share ko po ang aking screen. So, wait lang po. Alright, so let me try to share my screen. Tingnan natin kung ubra. Awa ng Diyos, hindi pa din. So, ayan. Anyway, so ano ba yung financial tips ni Coach Loribel Mateo ngayong hapong ito? Okay, ito po, mag-umpisa po tayo. Again, these are financial tips para hindi ma-out of stock ang pera mo. O, di ba? In short, para hindi ka maubusan ng pera. Para hindi kailangan mangutang. Di ba? Para maiwasan ang horror story. Okay. So, ito po yung ating mga tips. So, number 1 po tayo. Increase your cash flow. So, ayan. Never depend on single source of income. Okay. So, akala mo, sasabihan kitang magtipid. Mamaya pa yan. Okay. So, para naman hindi tayo puro tipid. Hindi ba? Para kasing pag sinabi mo, okay, magtipid. Tipid na lang ng tipid. Diba? Parang ako naisip ko nga rin, tipid na lang ng tipid. Puro na lang tipid. Eh, paano kung wala naman titipirin? Diba? May nakarelate ba doon? Na tipid, wala na nga matitipid. Okay. So, para hindi po tayo puro tipid at para hindi po tayo hirap na hirap mag-budget, okay? Ang suggestion, ito po, increase your cash flow. Oo, anong gagawin natin? Dagdagan mo yung iyong pinagkakakitaan. Okay, mga kababayan, mga kasama, mga kaibigan, gets ba yan? Does it make sense? Okay, increase your cash flow. In Tagalog, dagdagan ninyo ang inyong pinagkakakitaan. Okay, take note ha, mga kababayan, mga kasama, kailangan dun tayo sa legal. Okay, so, ngayong panahon ng pandemya, halos lahat na po ay mga online seller. Hindi ba? So, nag-resort sa mga online seller. Okay, wala pong masama dyan. Yes, go lang ng go. Increase your cash flow. Hanggat mapapagkakitaan, sige, go lang po. At please, no, as long as legal. Doon po tayo sa legal. Doon po tayo sa tama lang. Di ba? Huwag po tayong manloko ng ating mga kapwa para lang kumita. No? Meron po tayong tinatawag na karma. Okay? So, yes, gusto natin kumita, pero please, sa legal na paraan po. Okay po? Noted ba yan, mga kasama, mga kaibigan? Alright. So, tip number 1. So, tandaan po ninyo ha, increase your cash flow, no? So, kung meron po kayong mga trabaho ngayon, ay go ahead, rumakit po kayo, mag-side hustle po kayo. Hindi po ba? So, sideline po tayo. Pwede yan as long as legal. Dagdagan natin yung kinikita natin para naman sa ganon, hindi naman po tayo nasasakal sa kakatipid, hindi ba? So para nang sa ganon, hindi ba, may choices tayo. 'Di ba? Magkakaroon tayo, kumaga, pag nadagdagan po yung ating kinikita, medyo mas luluwag, ano yung sabi nila? Nakaka-LL, sabi nila. Yan yung mga bagong terms ngayon, nakakaluwag-luwag. So para medyo makaluwag-luwag tayo, medyo makahinga ng konti, 'di ba? Huwag masyadong tipid ng tipid. Ayos po ba 'yon? Dagdagan ang pinagkakakitaan. All right. So number 2, eto na.
So, hindi ko naman sinasabi magtipid. Ang sabi ko, mag-budget. Mag-budget po tayo, okay? So, number one pa rin sa increase cash flow. So, ibig sabihin, pag meron tayong additional income, mas madali ang paggalaw, mas madali mag-budget, hindi ba? Kesa yung puro ka pagtitipid, hindi ba? Okay, so ngayon, magba-budget ka. Pag medyo lumaki yung kita mo ng konti, hindi ibig sabihin, lumaki yung kita mo, lalaki rin yung gastos mo or lalakihan mo rin yung budget mo. Dapat mag-budget ka pa rin ng tama. Ano po ba yung tamang pagbabudget? Ito po yon. So, pakisulat niyo po sa inyong mga notebook, pakisulat po or pakitype sa inyong mga notepad, sa inyong mga smartphones. Alright. Sulat niyo po. Number 2, na tip, mag-budget. Napaka-importante po na tayo ay nagba-budget. So, sa pagbabudget po, meron po tayong tinatawag na abundance formula. Itong abundance formula na ito ay bigay po ito ni, or turo po ito ni Brother Bo Sanchez. Ayan. Ito po yung formula, 10, 20, 70. So, 10, 20, 70. Ano ba yan? So, kung ang inyo pong income ay 100%, kung ang inyong income ay 100%, so 10% po dyan, no? Ano po natin, itabi na po natin. 10% po ibigay natin kay God. Ang tawag po dyan ay tithing. Okay? Yung 10% tawag dyan ay tithes. Okay? So, nasa Bible po yan. Yung tawag dyan ay ikapu. So, ano man po ang inyong religion, ano po, napakasarap sundin nito. No, yung 10% ibalik natin kay God. Kasi alalahanin po natin, dumating po ang COVID. Pero andito pa po tayo. Hindi ba? Nandito pa tayo sa mundo, humihinga pa rin tayo, may kinakain tayo. Ay, salamat sa Diyos. So ibalik po natin sa Diyos yung pasasalamat, yung 10% po ng ating kinikita, no? Ibalik po natin sa kanya. So in whatever way we can, no? So pwede pong yung 10% na yun ipantulong natin sa mga kaibigan natin, kasama natin na nahihirapan. Ano po? So yun, masarap po itong gawin. 10% again, tithes po yan. Ibalik kay God, no? So yun lang ang hinihingi niya, 10% lang. Akalain mo yun, 100% yung binigay niya sa atin. Hindi po ba? So napakaliit po ng 10% na hinihingi ng ating Panginoon. 20%. Yan. Yung 20%, ang sabi dito, you should pay yourself first. Okay. So, ako po, nung wala pa po ako sa IMG, sa International Marketing Group, pag po sinabing pay yourself first, ayan. Ito, maraming maling akala dito sa pay yourself first, hindi ba? Dati-rati po, pag sinabing pay yourself, pagkatanggap ko ng sweldo, syempre, punta ako kagad sa shopping mall. Oo. Pay yourself daw kailangan maging masaya ako, 'di ba? Kasi pinagpaguran ko, so I decide where to spend my money. Ganun pa ang mga banat. Yan, dahil pinagpaguran ko to, I decide, no, kung saan ko ilalagay yung pera ko. Kaya lang, so ayan nga, shopping, spa, 'di ba? Paganda ever, next. Pero hindi ko po na-realize, no? Lately ko lang na-realize na mali pala yung pay yourself na alam ko. Dapat pala pag sinabing pay yourself, kailangan pala yung 20%. Ito pala ay dapat budget ko para sa aking sarili, no? Tapos saan ko 'to ilalagay? Dapat ito pala ay savings and investment. Bakit po savings and investment? Dahil pag savings and investment, nasa pangalan mo yung pera. Hindi po ba? Does it make sense? Kasi kapag ikaw ay nag-shopping, para kang namimigay ng pera. Diba? So, kanino ba napupunta yung pera mo? Again, no? Ikaw mismo nagsabi, pinaghirapan ko to, pinagtrabahuhan ko to. Diba? Pero, saan mo dinadala? So, dinadala mo sa shopping. So, pag nag-shopping ka,
Saan mall ka pumupunta? Sino may-ari ng mall? Okay, ang tanong, yung may-ari ng mall, patuloy na yumayaman, especially pag shopping ka na shopping, 'di ba? Pero ikaw, sa kaka-shopping mo, yumayaman ka ba? Hindi ba? O, eto naman, paspas, sige, bagong phone, sige. 'Di ba? Sino ang yumayaman? Saan napunta yung pinaghirapan mong pera? Sa ibang tao. Pero 'pag ikaw po ay nag-save and invest, 'yan. Ibig sabihin po nito pala, binabayaran mo yung sarili mo. Binabayaran mo yung future self mo. Oh, 'di ba? Future self. So, wow, 'di ba? Future self, wow, oo nga 'no, may future pa nga pala ako. Yun 'no, ipinapaalala ko sa inyo, yes, may future pa kayo. Marami po kasi ngayon, lalo na yung mga kabataan natin, usong-uso rin yung YOLO, you only live once. So, todo-todo rin sila, 'no? Todo-todo rin ang paggastos, sige travel daw. Dahil you only live once. Pero ang sinasabi po namin, meron kayong future pa. So, you also grow old. Yago. No, isa rin yan, reality rin yan. You also grow old. So, meron kang future self. Diba? So, what are you going to do with your future self? So, ito po, dito pumapasok yung pay yourself first. Kailangan, bayaran mo yung sarili mo, yung iyong future self. Yan, payamanin mo yung iyong future self para mas maging masaya, mas maging maalwan, mas maging magaan ang buhay. Di ba ba? Pagtanda natin. Especially dahil pagtanda natin, we might have to stop working. Okay po? That is why it is important to pay yourself first. Now that you have your active income. Now na malaki ang pinagkakitaan mo, 'di ba? Malaki ang kinikita mo, malaki ang sweldo mo, 'di ba? Ngayon yung tamang panahon to save and invest. So yung pagba-budget again, no? Pakisulat niyo po ulit 10, 20, 70. Okay? So yung 10% para kay God, yung 20% budget natin yan para sa ating future self. So, paki-comment naman po. Yan, future self. Paki-comment nyo din kung natuwa po kayo dun sa ating abundance formula. I-comment nyo po, no? 10, 20, 70 abundance formula at natutunan ko po ito kay Brother Bo Sanchez, no? No other than Brother Bo Sanchez. And it applies to everyone. So napakaganda mag-budget po ng ganitong pamamaraan. Yung 70% na natitira, okay? So babalikan ko lang 100%. Or yes, 100% minus 10%, yung 10% kay God, 20% para sa sarili mo. Okay? 70% ang matitira dyan. So yung 70% po, ito po yung pagkakasyahin natin sa ating budget, sa ating mga expenses rather, no? 70%. No, napakalaki po niyan kung tutuusin. Kung tayo ay may disiplina, kaya naman. Ngayon, no, eto na. Kapag sinabi, ay teka, ma'am, hindi kasya. O, so balik tayo sa tip number 1. Pag hindi kinakumakasya ang budget mo, anong gagawin? Increase your cash flow. No? No? So, hindi pwedeng kapag kinukulang ang budget, yan, eto, maraming Pilipino, gumagawa nito. Yan. Kaya nagkakaroon tayo ng horror story. Anong ginagawa? Pautang. Hindi ba? Pautang. Swipe ng credit card kapag hindi kumasya ang budget. No? Tama ba? Relate match ba? Meron mga nakarelate? Ayan. Sige po, wag po kayong mahiya. Mag-comment po kayo. Relate match. Diba? Pag hindi kumasya ang budget, oops, utang. Oops. Diba? So, yan. So, ang keyword po talaga natin is preparation. Di ba? Kaya ang budget, di ba, pagdating, ihahanda na natin. Or actually, bago pa dumating,
yung pera natin, dapat naka-ready na yung ating budget. Nakalista na kung saan pupunta, no? Bakit po? Kailangan talaga pinaplano natin kung saan natin gagastusin, kung saan natin dadalahin ang ating kaperahan. Bakit po? Kung ikaw ay walang plano sa pera mo, sulat mo to. Kung ikaw walang plano sa pera mo, sigurado yung ibang tao meron. Nagulat ka, no? Oo. So, sino yung ibang tao na yan? Oh my G, meron palang nagpaplano sa pera ko. Oo, meron, no? Mapapansin mo yung mga malls. Kailan ba sila nagsa-sale? May sale every 15th and 30th of the month. Bakit? Inaabangan na nila yung sweldo mo. Di ba? So, sinong natauhan? Natauhan po ba kayo? Na-realize po ba ito? Is this an aha moment for you? Yes. So, kailangan pinagpaplanuhan natin how we are going to spend, how we are going to allocate our money. Yan, bago pa man dumating. Opo, napaka-importante because totoo yun, no? Pinagpaplanuhan nila ang ating kaperahan. So, kailangan yung mga sale na yan, di ba? Yung mga sale na yan, 15, 30th, talagang itinataon po yan, no? Itinataon nila na sweldo. Para meron kayong pang sale. Kayo naman, makikisale naman kayo. Hindi ba? Makikisale naman. Tanungin ko kayo, yung bang mga nakasale na yan, totoo bang kailangan nyo sila? Sige nga po, comment nga po. Comment din pag may time, ha? Mga kasama, mga kaibigan. Alright. So, may natututunan po ba kayo so far? Okay. So, again, ha? Nasa pang ilang tip na tayo? Pangalawang tip. Konti lang naman tong tips ko actually. Iilan lang naman. So, again, itong mga tips sa mga na-late po mag-tune in, ang tips po na pinag-uusapan natin ngayon ay tips para hindi ma-out of stock ang pera ninyo. Diba? So, tip number 1, increase your cash flow. So, wag puro pagtitipid. Dagdagan nyo rin yung inyong pinagkakakitaan as long as legal. And tip number 2, it is important na mag-budget. Pagplanuhan po ninyo yung perang matatanggap ninyo. Okay? Special mention ha. So, long last week, pinag-usapan natin 13th month pay and Christmas bonus, di ba? So, pack na pack po ito sa tip number 2. Mag-budget or magplano. So, ngayon pa lang, bago pa man dumating. So, ito na malapit na. Nangangamoy 13th month pay na. Di ba? So, bago pa dumating, kailangan alam nyo na kung saan nyo ilalagay yan, no? At, mga kasama, mga kaibigan, no? Doon tayo sa 20%, doon tayo sa pay yourself first, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Yun muna, no? Priorities, no? Set your priorities right. So, pay yourself first, ha? Kapag nakuha ang 13th month pay. Kasi, alam na rin yan sa mga malls, no? Alam na nila kung kailan darating ang 13th month pay mo, sasabayan ka ng sale. So, wag ka pong magpapadala sa mga sale. Okay? So, ang importante, bago po kayo maglabas ng pera, no? Dapat isipin nyo kagad. Isipin nyo muna, kailangan ko ba ito? Diba? Makakatulong ba talaga ito sa aking buhay? Okay? Bago kayo maglabas. Alright. So, let's go to our tip number 3. Handa na ba kayo? Okay. Isulat niyo po, no? I-ready na ang inyong ballpen at papel para sa number 3 na tip natin. So, number 3 is invest and grow your money. Okay. So, sino po dito yung may mga pera sa savings account? Okay. Karamihan kasi ng mga Pilipino, ang pera nila nasa savings account. Hindi po ba? So, mabuti po yan, no? It's good that you have a savings account to begin with. Dapat may savings account kayo. Very good.
no? Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin lahat ng Pilipino merong savings account. Meron pa ring mga wala. No? So, kung ikaw ay merong savings account, very good. Meron kang isang star. Yan. Parang sa eskwelahan lang. Meron kang markang star. Yes. Pero we don't stop at having a savings account. So, savings lang, kulang, no? Kulang na kulang po yan. Actually, ganito po yon. So, if you have your savings account, yan po ay gagamitin natin para sa ating emergencies. Yan. So, emergency funds lang po dapat yung nasa savings account natin. And bakit po emergency funds po ito? Because yung emergency funds, ang kailangan lang dyan, available siya. Hindi po ba? Available and withdrawable anytime. So, it's good that you have your savings account. Diyan mo po ilalagay yung inyong emergency funds. Okay? So, hindi niya kailangan na lumalago siya ng malaki. Kailangan i-mention ko, hindi kailangan lumalago yung nasa savings account natin at hindi talaga yan lumalago. Okay po, yung savings account po natin, ano ang growth niya? Okay, please check, no? Ipaki-check nyo po kung totoo po ba or tama po ba yung sinasabi ni Coach Loribel Mateo. I-check nyo po. So, sa ngayon po, ang growth or interest rate ng ating mga regular savings account, karamihan po, nasa 0.125%. Okay. So, kapag ganyan po yung ating interest rate, no, gagamitin ko po yung power of compounding interest ni Albert Einstein. So, according to Albert Einstein's power of compounding interest, okay, ganito po yung formula niya, 72, no? 72 divided by the interest rate is equal to the number of years for your money to double. So, kung ang inaasahan ninyo po ay dodoble ang inyong pera or lalago ang pera ninyo sa savings account, kayo po ay nagkakamali. So, kung gagamitin po natin yung formula, no? So, again, 72 divided by 0.125, your money will double in 576 years. So, pakicheck niyo po sa inyong mga calculator kung tama ba ang aking computation, no? 576 years. Bukod pa po dyan, yun pong ating pera sa ating savings account, that is taxable. So, tinataksan po yan. So, maliit ang tubo, may tax. So, sa palagay niyo po ba, yan po ay malalago na kapag kayo ay nag-retire, ay sapat na yung pera sa ating savings account? O, hindi po. Hindi po yan sasapat. Kaya, kailangan po natin na mag-save and invest. Invest po tayo, grow your money. So, hindi po tayo titigil sa savings lang. Kaya po ang sinasabi natin, savings lang, kulang. Kulang po talaga yan. Ano po? So, imagine po, magkano po ang inyong savings or ang pera ninyo sa savings account ninyo ngayon? Diba? And meron po tayong tinatawag na inflation rate. Ayan. So, again, ano ba yung inflation? Ito yung nakakatakot na pagmamahal. Nakakatakot kasi nagmamahal ang mga bilihin. Nagmamahal ang mga presyo. Ayan, let's be clear. Nagmamahal ang presyo ng mga bilihin. Ano po? Pero, ano ba nakakatakot doon? Yung sweldo mo, hindi naman lumalaki. Ang savings mo, hindi naman lumalago. So, how are you going to cope? Ano? So, ang sinasabi po natin, isa ito sa mga dahilan kung bakit ninyo kailangan mag-invest. You invest to fight inflation. And it's the only way to fight inflation. Wala na pong ibang paraan. There's no other way. Sabi nga, meron ako napanood na ganyan na sinasabi. Pero yun, no? You need to invest to fight inflation. Dahil kung hindi, kakainin po, tatalunin po ng inflation yung pera natin. And again, no? Yung pera natin na yan, karamihan po, yung mga pera sa savings account, ay ilang taon na pong inipon. Hindi po ba?
So, matatalo po tayo ng inflation at yun po yung nakakalungkot. So, if we live a long life, tapos syempre magre-retire tayo. Hindi po ba? We will need to stop working. So, kahit sa ayaw mo at sa gusto mo, pagdating mo ng 60, i-retire po kayo ng inyong boss. Hindi po ba? Ayun. So, mabuti nga po kung aabot tayo na retirement. What if yung ating inaasahan, yung ating single source of income ay tumigil? O, hindi ba? Karamihan po naman talaga sa mga Pilipino, ang single source of income ay trabaho. So, paano pag nawala? Hindi ba? So, ayan. So, isa po sa ating mga income streams is pag-invest. And what's good about investment? Investment is an income source or income stream that doesn't eat much of your time and your energy. Oo. So, tipid ang oras at energy mo. Kasi wala ka namang ginagawa. Wala ka namang ginagawa, pero lumalago yung pera mo. Patuloy na lumalago ang inyong pera kapag kayo ay nag-i-invest. So, ito po, kapag naumpisahan ng tama, naumpisahan ng maaga, ayan, it will serve you well. Ano po? You will have money working for you. O, hindi ba? Yung money working for you, ayan, kapag lumago na po ang inyong pera, full blast na, pwede niya pong tapatan yung inyong current na income yung sa inyong trabaho or current na income sa inyong business right now. Hindi po ba? So, yon, posible po yan. As long as sa tamang investment vehicle po tayo nag-i-invest. So, let me just tell you, kung hindi nyo pa po alam, meron po tayong mga legit na investment vehicles sa market sa Pilipinas. So, kung kayo man po ay nakikinig mula sa iba't ibang parte ng mundo, ayan, let us invest sa progress ng ating bansa. Mag-invest po kayo sa Pilipinas kasi marami pong mga foreigners na nag-i-invest sa Pilipinas. So, why not Pinoys? Diba? So, kung kayo po ay nasa ibang bansa, please invest, Kung kayo naman ay nandito sa Pilipinas, mag-invest kayo, mga kasama, mga kaibigan, para maramdaman naman natin, hindi ba, yung sinasabi nilang pagtaas ng ekonomiya. Okay po. So, yon, let us invest and grow our money. Hindi sapat ang savings lang. So, again, uulitin ko, yung savings lang, gaano po kabilis? Actually, hindi mabilis, hindi ba? Kapag yung nasa savings account lang ang ating pera, ang growth, kailan ba yan dodoble? Kailan siya posibleng dumoble? 576 years. Ayan. So, alamin po natin, So, wag po tayong basta, dapat pala mag-i-invest, sabi ni Coach Loribel Mateo. Diba? Yes, mag-invest po tayo. Doon tayo sa lehitimo. Okay po? Lehitimo is the keyword. Legit investments po tayo. So, marami tayong mga options. Kagaya ng mutual funds. Ayan. Itong mutual funds po, isa sa mga pinakamadaling gawin, pinakamadaling umpisahan. Sa halagang 1,000 pesos. Napakaliit na po niyan. Ano po, kung medyo hindi pa kinakaya, ipapasok ko na naman yung aking advertisement, So sabi ko nga, ang bente nyo araw-araw, posibleng maging milyon balang araw. So yun, ang ano lang po natin dito ay umpisahan. Start, Start. Mag-ipon po kayo. Kahit po barya-barya yan, Posible po yan gawin. Okay po? So yun, isa sa mga legit investment vehicles is at saka pinakamadaling gawin. Madaling umpisahan is yung mutual funds. Okay po? So napakadali lang kapag kayo po ay nag-invest sa mutual funds, kayo po ay magiging shareholders ng malalaking companies. Itatry ko lang ulit ng mabilis kung baka sakaling makapag-share screen ako kahit man lang sa 10 minutes na ayaw pa din talaga yan.
Okay. So, yan, sige. Di bale, ano na lang muna tayo. Okay. Ayun, so, balik tayo sa ating discussion about investments. All right. So, marami pong mga investment vehicles sa market. Stock market, ayan. Philippine stock market, mag-invest po tayo dyan. Medyo, yun na nga po, kailangan pag-aralan. No po? Lahat naman ng bagay, lalong-lalo na pag-invest. Kasi dito po, pera po yung pinag-uusapan natin dito. Okay? May pera bang involved dyan? Yes, meron. Kasi kung wala kang ilalagay na pera, wala po tayong aanihin. Ang pag-invest po, parang pagtatanim po yan ng pera. Hindi po ba? Ang tanong ko, ano ba yung gusto mong anihin? O, hindi ba pera yung gusto mong anihin? So, kailangan mo magtanim ng pera. Umpisahan mo ng maaga at ilagay mo ang pera mo sa lehitimong investment vehicles. Okay? Marami po na pwede kayong pagpilian. Ito pong mga binabanggit ko, like binabanggit ko talaga si mutual funds because ito po yung isa sa mga pinakamadali na umpisahan. Actually po, meron po tayong mutual funds kay Pag-ibig. Hindi ba? Kay Pag-ibig funds. Yan, madali rin po siyang umpisahan. Ano po ang tawag natin ito is MP2. So yan, ang percentage po niyan nasa round off natin, nasa 8%. Nabasa ko sa kanilang website na 7.65. Ayan. So, pwede nyo pong umpisahan yan. Kung saan po kayo komportable, mag-research po kayo pwede. At ito po so, kukuhain ko na yung pagkakataon. Mag-research kayo or mag-attend po kayo ng libreng financial literacy seminar. Webinar na po ngayon, no? Webinar na kasi ginagawa na po namin to online. So hindi na po kayo lalabas ng bahay. Safety first, ano? Lalo na ngayong panahon ng pandemya, sa bahay na lang po tayo, mag-webinar po tayo, so online lang po ito. Okay, ang kailangan lang talaga natin ay ang stable na internet connection. Stable internet connection. So, calling all providers. Calling all providers, parang awa nyo na. Ano po, yung inyo pong serbisyo. Ayan, kailangan po namin ng maayos na serbisyo. So, ayun po, please attend financial literacy trainings and webinars. So kami po sa International Marketing Group, sa IMG, libre po yung financial literacy webinars po namin. So, makinig lang po kayo and then, so, bibigyan po namin kayo ng libreng information. And then, it is up to you to decide. So, sabi nga namin, sa aming webinar, 2 parts lang naman yan, no? We give you the information and then, yung pangalawang parte, to make you successful, is to execute. Gawin nyo. I-apply nyo yung inyong matututunan po sa amin. Kasi binibigay naman po namin ng libre. So, yun. Sana po kayo ay maka-attend. Gamitin po natin yung ating oras. Sa ngayon, lalo na po yung mga hindi naman po talaga nakakalabas ng bahay. So, ito po, no, this is also one way of improving ourselves. Hindi po ba? We attend different trainings. And this kind of training, makakatulong naman po talaga sa ating buhay. So, yun po, no? So, ano na ba yung ating mga napag-usapan? So, inumpisahan ko po kayo sa katatakutan sa ating mga financial hugot, real life financial hugots, ano? So, medyo madami-dami din tayo na nakuha ng mga financial hugots. So, sana actually sana hindi kayo nakarelate. Pero kung nakarelate kayo, ay paki-comment naman po na kayo ay nakarelate, ano? At sana, we don't stop there. Hindi tayo titigil na, relate much yun sa mga horror stories or sa mga financial hugot. No? We don't stop dun sa relate much. Kailangan mag-move on din tayo, hindi ba? Kailangan iangat natin yung sarili natin because wala naman pong ibang gagawa nito para sa atin. Tayo lang, we control ourselves. We control our future.
Hindi po ba? So, ano ba yun ulit yung mga tips na binigay ni Coach Loribel Mateo ngayong hapong ito? So, tips para hindi ma-out of stock ang inyong pera. Number 1, increase cash flow. Di ba? So again, wag puro pagtitipid, no? Dagdagan yung pag pinagkakakitaan nyo para maka-LL, para makaluwag-luwag. Okay. All right. So, pag nag-increase ang cash flow, importante na we still budget our money, no? Pagplanuhan, saan ba natin ilalagay yung ating pera? Remember, yung pera mo pinagpaguran mo 'yan, no? Sipag at tiyaga mo 'yan, 'di ba? Dugot pawis, sabi nga nila. So wag mong basta-basta ipapamigay. Hindi po ba? So mag-budget tayo. So ano bang sabi ko sa inyo rito? Gamitin po natin yung abundance formula. 10, 20, 70. Yan. So I hope meron po kayo natututunan. And number 3, invest and grow your money. O, ano sabi natin ito? Savings lang? Kulang. Hindi po ba? Kailangan po tayo ay nag-i-invest para po yung ating pera ay lumalago over time. Para yung pera natin, malabanan po niya yung inflation. Hindi po ba? So yung inflation, yan ay pagmamahal na nakakatakot. No? Nagmamahal ang bilihin, ang presyo ng bilihin, pero ang sweldo mo, ang savings mo, hindi naman tumataas, hindi naman nakakasabay sa pagmamahal nila. Hindi siya makarelate. Okay. So, kailangan mag-invest po tayo. Okay po? So, it's 2:56 in the afternoon. So, 2:57 na ang bilis, no? So, we are left with 3 minutes. So, ito pong last na sasabihin ko. So, apat na tips, no? Pang-apat na tip, diversify your investment. So, wag po nating ilagay ang ating mga kaperahan. Wag nyo pong ilagay lahat ng inyong mga itlog sa iisang basket. Okay po? So, when you diversify, when you invest, kailangan po maggawa po kayo ng mga iba-ibang basket. Okay? Mag-diversify po kayo para iba-iba. So, again, babalik tayo dun sa hindi po dapat tayo nakadepende sa single source of income. Same thing po pagdating sa investment. So, dapat, the more the merrier, the more chances of winning. So, mas maraming investments para po kayong maraming ATM machines. Mag-withdraw na lang kayo. Ayan. So, yun po. Ulitin ba natin? Increase cash flow, mag-budget, invest, and grow your money. And lastly, diversify. Okay. So, I hope na marami po kayong natutunan sa ating usapang pinansyal ngayong hapon. Hindi po ba? At we only have 2 minutes left and I will take this opportunity to invite everyone. Opo, every daily po kami merong financial literacy webinars. Via Zoom po ito. Sayang hindi ko ma-share ang aking screen. But this is via Zoom. Meeting ID is 892-5133-2594. Tuwing alas 8 po, 8 p.m. Manila time. So, ang page ko po sa Facebook is Investing Made Simple and Easy. Again, that's Investing Made Simple and Easy by Coach Loribel Mateo. Tapos, meron pa po akong isang page. Nakasama ko po dito si Coach Say Cruz. So, ang page po namin is Momvestors. Yung mga mommies, momshies, mga nanay na mga nag-invest. Yan. So, you can join us. At sana maka-attend po kayo sa aming mga libreng webinars para po kayo ay matuto. So, ito lang po yung aming mission to educate all Filipinos para po tayo ay makapag-invest. Tapos, yun pong desisyon, yun pong choice, we'll leave it up to you po. Kung kailan kayo mag-uumpisa, kung paano nyo umpisahan. Pero ang importante po sa amin ay maturuan po namin kayo. So, because this is our mission in IMG, to educate
Filipino. So sana po maka-attend po kayo sa isa sa aming mga sessions. Libre po ito. At ayan, 3 o'clock na po. So kailangan ko na pong magpaalam sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-tune in, sa mga nakinig. Thank you so much sa pakikinig po ninyo ngayong hapon na ito. Sana po next Tuesday ulit, ano po, dito po sa programa ng ating The Bulagcaster, Caramel San Pascual, kasama kakaibigan. So, see you again po next Tuesday. At ako po muli ang inyong Coach Loribel Mateo, nagsasabi ang 20 nyo araw-araw, posibleng maging milyon balang araw. So, maraming salamat at hanggang sa muli. May kasama ka kapatid.